Hello, kamusta tayong lahat? We praise the Holy God, the Almighty Father, because He's always extending His hands to us, to help us, to carry us. To assist us, to teach us, to show His love for us, His children. And I am in awe of the goodness of Jesus Christ. He is amazing, just like our Father. Jesus Christ gave His life for us, our only mediator to the Holy God, Yeshua. And if we glorify Jesus Christ, we are also glorifying our Father. And I thank the Holy Spirit for the comfort, providing us with all that we need. And when the time comes, we will be with our Father in Jesus Christ, in His kingdom that will never end. So last time we read the book of Habakkuk. Meron lang yon 3 chapters. Pero originally, wala naman talagang mga chapters and verses ang Bible, di ba? So si Habakkuk, pinakita ni Almighty Father ng vision of what will happen in the future, in the end of times. At malungkot si Habakkuk. But at the same time, he glorified our Father, because our Father, He is awesome. Simula't simula pa, awesome na yung tatay natin, magnificent, marvelous, and up to now, He's still the same, powerful ang tatay natin. At si Almighty Father, He gives us strength every day. So, pag nanghihina tayo, kanino tayo lalapit? Kay Almighty Father, through the power of the Holy Spirit. Kung meron tayong mga kasalanan, lalapit tayo sa tatay natin through the power of the Holy Spirit. Kung meron tayong mga requests sa Father natin, lalapit tayo sa tatay natin. We will use the name of Jesus Christ. Because Jesus Christ, His name was exalted by our Father above all names. Jesus Christ also said na gamitin natin yung name niya dahil nagiging maganda ang tingin ni Almighty Father sa atin because of Jesus Christ's blood. So now we will read the book of Zephaniah. So si Zephaniah, siya ay kasabayan ni Habakkuk, ni Jeremiah at Ezekiel. 640 BC up to 586 BC. Halos sabay-sabay sinulat itong Book of Habakkuk, Zephaniah, Jeremiah, Ezekiel, and Lamentations. So itong Book of Zephaniah, meron siyang 3 chapters. So dito tayo sa Zephaniah chapter 1. Zephaniah means God has hidden or God hides. Yun ang ibig sabihin ng name na Zephaniah.
So, prophetic book din ito. Prophet din si Zephaniah. Zephaniah chapter 1. The word of the Lord which came to Zephaniah, the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah. So, may introduction dito, no? Na siya ay anak ni Gedaliah, na si Gedaliah ay anak ni Amariah, na anak ni Hezekiah, nung panahon ni Josiah. Na king si Josiah, na si Josiah ay anak ni Ammon, king ng Judah. So alam natin, dalawang kingdoms yung time na yon, after ni King Solomon, kingdom of Judah and kingdom of Israel. So itong si Zephaniah, under the kingdom of Judah. Counterpart niya or nila sa kingdom of Israel. Wala na yung kingdom of Israel, no? Kasi sinakop na ng Babylon. Pero nung nasa Babylon, si Daniel, yun ang counterpart nila. So maraming kinakausap si Almighty Father ng mga servants para maparating sa atin ang message. Message na yung ating inheritance ay makukuha natin if we obey the Father Almighty. Ulitin natin na the word of the Lord which came to Zephaniah, the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah. Verse 2. I will utterly consume everything from the face of the land, says the Lord. Umpisa pa lang. Zephaniah chapter 1 verse 2 pa lang to. Diretso na agad magsalita si Almighty Father. Pinapaalam na niya agad sa atin. I will utterly consume everything from the face of the land, says the Lord. Pag sasabing utterly consume, make a complete end of everything. Pag sinasabing everything, kasama ang tao, kasama ang mga animals, mga living creatures. From the face of the land. Alam natin, sa pagtagalog ng face of the land, sa balat ng mundong ibabaw, na? Sa mukha ng mundong ibabaw, sisirain ni Almighty Father. Consume. Destroy. Iba't ibang klaseng pamamaraan ang gagawin ni Almighty Father on how to consume the world. By fire, pestilence, tragedies, volcanic eruption, flood, typhoon, iba't iba, no? Yung bigla na lang nabubutas yung lupa. May ganon. Anong tawag nga doon? Yung bigla na lang nabubutas yung lupa. May ganong mga mangyayari. At nangyayari na ngayon. Mga apektado na ang mga tao. Bigla na lang nabubutas yung lupa. Buong mundo yon. Nakakita na ako noon dito sa sa may Ross Boulevard.
Hindi ako aware meron palang ganon dito sa Pilipinas. First time ko lang makakita dahil hindi naman kasi pangkaraniwan, di ba? So meron doon sa Ross Boulevard. Kaya hindi stable yung lupa natin. Pag si Almighty Father ang nagalit, kahit sang lupalop tayo magtago, kahit gumawa pa tayo ng mga bunker, baliwala yun. Verse 3, I will consume man and beast, tao at hayop. I will consume the birds of the heavens, pati ang mga ibon. The fish of the sea, pati ang mga isda. Baka akala nyo hindi man malulunod yung mga isda, di ba? Magdadry ang sea, ang ocean, or ang mga river. And the stumbling blocks along with the wicked. Ano yung stumbling blocks? Idols. Sisirain din ni Almighty Father. Dito sa mundo, ang daming mga idols, ang lalaki pa, kasi laki ng mga building. Sisirain ni Almighty Father yun. I will cut off man from the face of the land, says the Lord. Pag sinabi ni Almighty Father, ito, ginagawa niya. So, itong mundo, hindi ito masisira. Sino lang ang tatanggalin? Yung mga wicked people, yung mga animals, yung mga birds, yung mga tao. Pero itong mundo, intact pa rin. Kanino mapupunta itong mundo? Inheritance ng mga anak ng Diyos. Lilinisin ni Almighty Father ang mundo na to. Verse 4, I will stretch out my hand against Judah and against all the inhabitants of Jerusalem. Pag sinasabing Judah at saka Jerusalem, hindi lang ito isang country, isang lugar, kundi buong mundo to. Lahat apektado. I will cut off every trace of Baal from this place. Pati na yung mga false gods, tatanggalin ni Almighty Father. Tatanggalin ni Almighty Father yung mga wicked people. Yung mga sumasamba sa mga false gods, sila rin. At saan mapupunta ang soul ng mga tao na yon? Mapupunta ang souls ng mga tao, ng mga wicked people, sumasamba sa mga foreign gods, sa eternal damnation. Ngayon, may mga tao na they trust the Almighty Father, affected din sila, pero yung souls nila mapupunta kay Almighty Father, no? Alam naman natin, 'di ba, the parable of the tares? Sabay-sabay. Nabasa na natin 'to, 'di ba? Na nag-sprout dito sa mundo yung mga tao na sumusunod kay Almighty Father. Ngayon, yung devil or yung enemy nagtanim ng kasamaan dito sa mundo. So, sabay tumubo. Ano ang sabi ng angel? Sabay ba na, tanggalin ba natin ang mga kadumihan? Ano ang sabi? Hindi muna tatanggalin ang mga kadumihan. Dahil maaapektuhan ang mga grains. Kaya darating ang oras, lahat-lahat, igagather, saan mapupunta yung mga good grains, yung mga grains na magaganda, doon sa barn. At yung mga tares, yung mga damo, saan mapupunta yung mga walang kwenta na halaman? Itatapon sa fire. Alam na, iintindihan natin yan, ano? Matthew chapter 13, verses 24 to 30. Ulit natin, no? Zephaniah chapter
1 verse 4, I will stretch out my hand against Judah and against all the inhabitants of Jerusalem. So, damay-damay tayong lahat. I will cut off every trace of Baal from this place. The names of the idolatrous priests with the pagan priests. Pati na yung mga idolatrous priests or shemarim. Merong mga pagan priests. Kagaya nung si Dagon, meron siyang pagan priest, yung nakasombrero ng korteng isda, yung sombrero ng priest ni Dagon. Okay? So, pagan priest yon. At yung ginawang idol ni Micah, di ba kumuha siya ng priest? At meron yung silang teraphim or idols, gumawa ng ephod, and then wooden image, tsaka carved image, tsaka molded image. Yon, pagan yon. Pagan priest yon. Kasi hindi gusto ni Almighty Father yon. Kaya hindi nasali ang tribe of Dan sa 12 tribes sa Book of Revelation because of idolatry. Sabi nyo, walang priest na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Meron, madami. Ina-encourage pa. Sige, sumamba kayo dyan, mag-offer kayo ng bulaklak, mag-offer kayo ng pagkain. Bakit makakain ba yun ng mga kahoy, ng mga semento? Hindi, gold naman yan eh. Bakit kumakain ba yung gold? Kahit pa korting tao, yung gold na yun, korting tao, yung silver na yun. Hindi yun humihinga. Paganism. Verse 5 of Zephaniah chapter 1, those who worship the host of heaven on the housetops, those who worship and swear oaths by the Lord, but who also swear by Milcom. Nag-worship siya kay Almighty Father. Itinataas ang pangalan ni Almighty Father. Ipinagsisigawan ang pangalan ni Almighty Father. At nagsuswear siya kay Almighty Father. Nangangako siya kay Almighty Father. Swear oaths by the Lord. Pero, sumasamba rin siya kay Milcom. Itong si Milcom, ito rin si Molech. Molech, Milcom, Malcolm, iisa lang yon. Ammonite God or false God. Nababasa sa 1 Kings chapter 11 verse 5. Jeremiah chapter 49 verse 1 at Leviticus chapter 18 verse 21, false God. Naintindihan ninyo? May mga tao na sumasamba kay Almighty Father. Pinagsisigawan ang pangalan ni Almighty Father, itinataas ang pangalan ni Almighty Father, itinataas ang pangalan ni Jesus Christ. Pero, sumasamba rin sila kay Molech. Lahat na lang sinasamba nila, lahat na makita nilang gusto nilang sambahin. Sumasamba sa mga santo, sumasamba sa kung ano-ano. Naiintindihan ninyo? So, sino tong mga to? Baka kilala na ninyo. Ayaw ni Almighty Father. Kung mag-worship tayo, si Almighty Father lang i-worship natin. Si Jesus Christ lang dahil itinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus Christ. So, sino i-worship natin? Si Almighty Father. Si Jesus Christ. Maliban sa tatay natin at kay Jesus Christ na ating friend, wala nang iba pa. Dahil lahat na ay mga false gods. Baka sabihin niyo, hindi. Ano naman yun eh? Apostle yun ni Jesus Christ. Kahit na apostle, tao yun, namatay yun, hindi yun nabuhay. Hindi, gumawa naman ng book yun eh, si John. Siya yung nagsulat ng Book of Revelation, inutusan ni Jesus Christ. Inutusan siya ni Jesus Christ, pero hindi natin siya dapat i-worship. Anong sabi nga ng angel? Nung i-worship ni John, yung angel, sabi ng angel, do not worship me. Pareho lang tayong servant.
So, pag servant, hindi i-worship. Sino i-worship natin? Yung Diyos natin. Si Almighty Father, si Jesus Christ, wala nang iba pa. And we give thanks to the Holy Spirit. Tingnan nyo, paulit-ulit binabanggit sa Bible. Ayaw ni Almighty Father. Nang may iba tayong mga pangalang tinatawag maliban sa pangalan niya. Hindi pa ninyo naiintindihan? Those who have turned back from following the Lord and have not sought the Lord nor inquired of Him. Sinasamba si Almighty Father, ipinagmamalakasan ang pangalan ni Almighty Father, at itinataas ang pangalan ni Jesus Christ. Pero, sumasamba rin ng iba pang mga false gods. So, yung mga tao na yon, they have turned back from following the Lord. Hindi sila tumuloy sa pagsunod kay Almighty Father dahil ang sabi ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ, ang itataas nating pangalan, ang mamahalin natin, si Almighty Father. Pag nag-worship ng iba pa maliban kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ, hindi sinusunod ang utos ni Almighty Father. So, anong tawag doon? Kasalanan yun. Abomination. Blasphemy. And have not sought the Lord. Hindi hinahanap si Almighty Father. Sino ang hinahanap? Ang hinahanap yung mga, hindi, gusto ko yun yung korteng korteng elepante sasambahin ng mga tao. Hindi, gusto ko yun yung yung tela. Kasi yun yung tela na ipinuna sa mukha ni Jesus. Hindi natin sasambahin yung tela. Buhay ba yun? Ang sasambahin natin yung buhay. Si Jesus Christ. Si Almighty Father. Hindi, yung tubig. Blines yan ng mga praise. Blines na yan. Buhay ba yung tubig? Tapos ikakaw-kaw nyo yung kamay nyo nun. Ha? O di may mga bakterya na. Ang dudumi kaya nun, check nyo sa microscope. Diba kabaliwan? Ha? Ito, hindi tubig to, na blessed na to. Okay na to. Sa mga horror movie lang yon. Yung mga sa movie na mga kung ano nung istorya, tapos bibisikan ng tubig, nagdadurog siya kasi binisikan ng tubig. Ano yun? Hindi ganon ang totoong buhay. Ha? Movie lang yon. Ang totoo, si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit. Kasinungalingan ni Satanas yung mga bagay na nandito sa mundo na pinangahahawakan ng mga tao. Hindi, may power yan. Iblines na yan. Friday yun Ipinagdasal nung Friday. Kaya blessed na yan. Maayos na yan. Malinis na yan. Kasinungalingan ni Satan yan. Gumagamit ng anting-anting batawag doon or agimat. Demonic. Meron kami dating kasambahay. Meron siyang sing-sing. Tapos kukuha siya ng tubig. Yung sing-sing niya nakababad sa tubig. Nakita ko bata pa ako noon. Tapos kukuha niya yung sing-sing niya, isusuot niya ulit. Tapos yung tubig na pinagbabara ng sing-sing niya, iinumin niya. Oh, ano yon? Madumi, diba? Kadumihan yon, abomination, uncleanness.
Yung iba pa, pupunasan nyo yung mga dingding or yung mga salamin, pinupunasan ninyo. Bakit ganon? Kadumihan yon. I-check nyo sa microscope. Hindi ganon si Almighty Father. Si Almighty Father, holy siya. Si Jesus Christ, holy. Hindi maintindihan ng tao. At kahit na sinasabi na sa inyo, binabasa na sa inyo ang Bible, hindi pa ninyo maintindihan, patuloy pa rin ang mga tao gumawa ng kadumihan. Hindi tinatanong si Almighty Father, those who have turned back from following the Lord and have not sought the Lord nor inquired of Him. Verse 7, be silent in the presence of the Lord God, for the day of the Lord is at hand. Manahimik sa presensya ni Almighty Father. Dahil ang araw ni Almighty Father malapit na, is at hand. For the Lord has prepared a sacrifice. He has invited His guests. Sino yung mga guests na to? Ang mga guests na to, di ba dito sa parable of the parable of the Great Supper, Luke chapter 14 verses 16 to 24, nag-invite ng guest si Almighty Father. Luke chapter 14 verse 16 to 24. Great Supper to. Parable of the Great Supper. Basahin natin. Then he said to him, a certain man gave a great supper and invited many, and sent his servant at supper time to say to those who were invited, come, for all things are now ready. But they all with one accord began to make excuses. The first said to him, I have bought a piece of ground, and I must go and see it. I ask you to have me excused. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I'm going to test them. I ask you to have me excused. Still another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So that the servant came and reported these things to his master. Then the master of the house, being angry, said to his servant, go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in here poor, and the maimed, and the lame, and the blind. And the servant said, Master, it is done as you commanded, and still there is room. Then the master said to the servant, go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say to you that none of those men who were invited shall taste my supper. So, sino yung mga guests? Tayo. Ha? Meron pa Parable of the Wedding. Parable of the Wedding Banquet or Wedding Feast. Iba naman to, no? Isa, Great Supper. Ito naman, Wedding Feast. And Jesus answered and spoke to them again by parables and said, so it's in Matthew chapter 22 verses 1 to 14. And Jesus answered and spoke to them again by parables and said, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son, and sent out his servants to call those who were invited to the wedding, and they were not willing to come. Again he sent out other servants, saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner, my oxen and fattened cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding. But they made light of it and went their ways, one to his own farm, another to his business, and the rest seized his servants
treated them spitefully and killed them. But when the king heard about it, he was furious, and he sent out his armies, destroyed those murderers, and burned up their city. Then he said to his servants, "The wedding is ready, but those who were invited were not worthy. Therefore go into the highways, and as many as you find, invite to the wedding." So those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good. And the wedding hall was filled with guests. Verse 11 of Matthew chapter 22. But when the king came in to see the guests, he saw a man there who did not have a wedding garment. So he said to him, "Friend, how did you come in here without a wedding garment?" And he was speechless. Then the king said to the servants, "Bind him hand and foot, take him away, and cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen." So sino itong mga guests na to? Many are called, but few are chosen. So, naiintindihan na natin itong Matthew, no? Tsaka itong Luke. Parable of the Great Supper. Tsaka parable of the wedding feast. Ang mga invited guests. Tayo, ang invited guests. Verse 8. And it shall be in the day of the Lord's sacrifice that I will punish the princes and the kings' children, and all such as are clothed with foreign apparel. Sa Zephaniah chapter 1 verse 8. Ano nga? It shall be in the day of the Lord's sacrifice. Sa end times, I will punish the princes and the kings' children. Mga tao ang paparusahan ni Almighty Father. And all such as are clothed with foreign apparel. Iba ang damit. Kaya paparusahan niya. Di ba binanggit dito sa Matthew chapter 22? Nakalagay. So he said to him, "Friend, how did you come in here without a wedding garment?" And he was speechless. Then the king said to the servants, "Bind him hand and foot, take him away, and cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth." So, ano yung wedding garment natin? Dapat malinis tayo sa paningin ni Almighty Father, yung suot-suot natin na damit. Hindi literal na damit to na dapat maganda. Hindi. Isusuot natin yung bigay sa atin ni Almighty Father. Ano ba yung ibinigay sa atin ni Almighty Father? Si Jesus Christ, dala-dala natin sa buhay natin. Isusuot natin kung ano yung suot ni Jesus Christ, kung ano ang ginawa ni Jesus Christ, ganun ang gagawin natin. Para maging maganda tayo sa paningin ni Almighty Father, yung damit natin maayos. Dahil invited tayo. Ngayon, pag pangit ang damit natin, foreign apparel, hindi ka pareho ng damit ni Almighty Father, hindi ka pareho ng damit ni Jesus Christ, mapaparusahan tayo. Dahil tayo, iisa tayo, dapat iisa tayo, kaisa tayo ni Almighty Father, kaisa tayo ni Jesus Christ, kaya pareho dapat ng damit. Magpasakop tayo sa tatay natin. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi tayo pwedeng mag-stand out dahil ang itataas natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Si Lucifer, iba ang damit niya. Gusto niya ba ng damit na kagaya ng kay Lucifer? Pag ang mga family, di ba? Pare-parehon tayo dapat ng damit. Pupunta tayo sa isang occasion, dapat pare-parehong maganda ang damit natin. Terno-terno, ganoon. Katerno natin damit yung tatay natin, maayos, malinis.
Kaya nga di ba sa Book of Revelation, bibigyan niya ng damit. Revelation chapter 3 verse 5. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. So ano yung garment natin? White garment. Sa wedding feast, yun ang suot natin. At sa pagdating ni Jesus Christ, bibigyan tayo ng white garment, yun ang ating isusuot. Ngayon, pag foreign apparel, pag iba ang damit natin, mapaparusahan tayo. Naiintindihan natin? So, paano maging kapareho ng damit ni Jesus Christ at ni Almighty Father? Susundin natin kung ano ang ipinag-uutos sa atin ng tatay natin. Hindi tayo mag-worship ng mga idols. Mamahalin natin ang kapwa-tao natin. Magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Matatakot tayo sa kanyang salita. At hihingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng mga ginagawa natin at mamumuhay tayo na naaayon sa kung ano ang gusto ng tatay natin, ni Almighty Father. Para hindi iba ang damit natin, para hindi foreign apparel. Dahil pag foreign apparel, mapaparusahan. Verse 9. In the same day I will punish all those who leap over the threshold, who fill their masters' houses with violence and deceit. Mga manloloko, sinungaling, mga abusado, paparusahan ni Almighty Father. Yung mga taong hindi sumusunod kay Almighty Father, mga magnanakaw, all those who leap over the threshold, who fill their masters' houses with violence and deceit. Magnanakaw, paparusahan ni Almighty Father. Ano ba ang mga ninanakaw o pwedeng nakawin? Sabihin nyo, ay, hindi naman ako nagnanakaw. Sabihin niya, di ba? Malaki ang patubo. Malaki ba kayo magpatubo? May negosyo ba kayo? Nagbibigay ba kayo ng tamang sweldo sa mga empleyado ninyo? Yung mga empleyado, kayong mga empleyado, nang-aabuso ba kayo sa mga boss ninyo? Nagnanakaw ba kayo ng mga bagay sa opisina? O sa lugar ng pagtatrabahuhan ninyo? Yung oras ng trabaho ninyo, ninanakaw nyo ba? Imbis na magtrabaho kayo, anong ginagawa ninyo? Nagsi-cellphone ba kayo? Pag nanakaw din yun. Naninira ba kayo ng kapwa-tao ninyo sa trabaho? Violence, deceit. Yung negosyo niyo ba, tama ba ang timbang ng binibenta ninyo? Yung mga nagtatrabaho or yung mga empleyado, hindi nyo ba ninanakawan? Yung mga pinagtatrabahuhan ninyo ng pera? Ng gamit, kahit ballpen? Paparusahan ni Almighty Father. In the same day I will punish all those who leap over the threshold, who fill their masters' houses with violence and deceit. Naninirang puri ka, paparusahan ka ni Almighty Father. Gusto mo nagpo-promote ka ng dissension or strife, ayaw ni Almighty Father ng gano'n.
Verse 10. And there shall be on that day, says the Lord, the sound of a mournful cry from the fish gate, a wailing from the second quarter, and a loud crashing from the hills. Mournful cry from the fish gate. Ito yung fish gate, no? Yung Jew kasi, yung Judah, meron silang lugar na fish gate. Di ba? Bawat lugar may fish gate, may garden gate. Ito, fish gate. A wailing from the second quarter. Ibig sabihin, lahat ng sulok ng lugar apektado. Pero bakit nabanggit ang fish gate? Ano ba yung fish gate? Isda, no? Dito dumadaan pag manguhuli sila ng isda. May mga isda na mamamatay. Na pangit yung isda na nahuli. Bulok ang isda na nahuli. Hindi na sariwa. So yung mga tao na hindi sumusunod kay Almighty Father, considered as bulok na isda. Patay na isda na. A wailing from the second quarter. Iyakan ng mga tao. And a loud crashing from the hills. So, lahat apektado. Iyakan. Yung whale, iyak na sigaw to, no? At maingay. Crashing sound from the hills. Mourning. Wailing. Lamenting. Verse 11, wail, you inhabitants of Maktesh. Maktesh means a market district of Jerusalem. Literal meaning is mortar. Market district. For all the merchant people are cut down. Ano bang pag sinasabing merchant people? Merchandiser, no? Merchant, businessman, traders. They will be cut down. All those who handle money are cut off. Bakit nabanggit ang mga merchants or yung mga naghahawak ng mga pera? Dahil mukhang pera ang mga tao. Lahat may kabayaran. Lahat humahabol sa pera. Binibili or binibenta ang dignidad kapalit ng pera. Walang awa sa tao. Malaki magpatubo. Lahat na lang may kapalit. Pera. Diba sa mundo ngayon? Puro pera. Hindi gagana ang sistema ng mundo pag walang pera. Pag magdedemanda ka, kailangan mo ng pera. Kung gusto mo ng justice, kailangan mo ng pera, suhol. Ganon gumagana ang mundo ngayon. Kaya anong sabi ni Almighty Father? Wail, you inhabitants of Maktesh. For all the merchant people are cut down. All those who handle money are cut off, mga mukhang pera. Greedy, all for selfish gains. Diba lahat may kabayaran? Wala kang makitang tao ngayon
na hindi tumatanggap ng pera. Lahat gusto pera. Paparusahan ni Almighty Father. Tumutulong ng may kapalit. Kaya hindi lahat makakapunta sa heaven. 1/3 lang. Nagtuturo ng salita ng Diyos, pero kailangan mong magbayad. Gusto mong matuto ng Bible, kailangan mong magbayad pa. Lahat may pera, lahat may kapalit. Gusto mong makilala si Almighty Father, bibili ka ng libro dahil yung author gusto niyang ibenta kung ano man yung nakuha niya, naintindihan niya. Gusto niya ng kapalit na pera. Yumaman man ang tao sa mundo, pero kay Almighty Father, considered as poor siya. Verse 12, and it shall come to pass at that time that I will search Jerusalem with lamps. So maghahanap si Almighty Father sa Jerusalem ng lamps. Gagamit siya ng lamp to check on the people and punish the men who are settled in complacency. Yung mga tao na walang ginagawa. Hindi nagtatrabaho para kay Almighty Father. Kahit na magtrabaho ka rito sa mundo, na magpapakapagod ka sa pagtatrabaho, tapos marami kang mga earthly gains, no? Or material possessions, kay Almighty Father, lazy ka. You are complacent. Bakit? Kasi yung iniipon mo na pera or kayamanan ay dito lang sa mundo. Nasisira, nawawala, nabubulok, nananakaw. Kaya walang value yung iniipon mo na pera. Ngayon, pag tayo ay kay Almighty Father, nag-iipon tayo. Riches in heaven. Yun. Hindi yun complacent kay Almighty Father. Store up for yourselves treasures in heaven. Hindi tayo mag-store up ng treasures here on earth kasi pag nag-store up tayo ng treasures here on earth, mananakaw yun. At sayang ang oras natin dahil complacent or lazy tayo. Kahit pa sabi mong masipag ako, 24/7 ang schedule ko sa trabaho. Pero kung hindi ka kay Almighty Father, faithful, hindi siyang priority mo, lazy ka, you're doing nothing, complacent ka, who are settled in complacency, who say in their heart, the Lord will not do good, nor will He do evil. May mga tao nagsisipag na magtrabaho dito sa mundo. Kasi ang isip nila, kailangan masipag ako kasi kung hindi ako masipag, sinong gagawa sa akin? Magtutunganga na lang ba ako? Si Almighty Father, kahit nakatunganga ka, kung gusto ka niyang i-bless, i-bless ka niya. Kung faithful ka sa Kanya, kung nagmamahal ka sa Kanya, kung may pananampalataya ka sa Kanya, kahit nakatunganga ka dito sa mundo. Dahil yung pagmamahal mo kay Almighty Father, mas
Angat yun kay Almighty Father kumpara sa pagtatrabaho mo dito sa mundo. At yung mga tao na nagpapakasipag dito sa mundo, sinasabi nila, no, the Lord will not do good. Hindi, masipag ako, kaya ako nakakakuha ng mga gatong mga bagay dahil masipag ako. Puro sarili ang itinataas. Hindi, matalino kasi ako eh. Kaya ganito ako, nandito na ako sa estado na to. Ako na ang CEO ng kumpanya na to. Kaya tumaas ang posisyon ko. Who say in their heart, the Lord will not do good, nor will He do evil. Mayaman ang pamilya namin. Ibang mga tao, ganun, mayaman ang pamilya namin. Hindi kami magugutom. Dahil nagtitiwala sa pera ng pamilya, nagtitiwala sa kung anumang mga bagay sa mundo, nagtitiwala sa sarili. Hindi tayo dapat magtiwala sa sarili natin. Magtiwala tayo sa tatay natin. Dahil kahit na nakatunganga ka, tapos nagpe-pray ka, i-bless ka ni Almighty Father. Actually, hindi ka naman talaga nakatunganga nun. You're praying to the Holy God. Yun ang trabaho kay Almighty Father. Ang mahalin siya. Ang paglingkuran siya. Ang magtiwala sa Kanya dahil konting tao lang dito sa mundo ang totoong may pananampalataya kay Almighty Father. Lahat nagkanya-kanya na. May mga kasabihan na kailangan tutulungan ako ng Diyos pero kailangan ko rin tulungan ang sarili ko. Ganon di ba yung mga tao? Kailangan tulungan mo rin yung sarili mo. Tutulungan mo yung sarili mo. Eh yung sarili mo, paano kung magkasakit ka? Paano matutulungan yung sarili mo? Lahat tayo nakasalalay, lahat ng buhay natin kay Almighty Father. Kaya, wag tayong nakafocus lang para magpayaman sa mundo na to dahil laziness kay Almighty Father yun, complacency. Store up for yourselves treasures in heaven. Baka sabihin, ay, treasure in heaven pala eh. Ano ba yun? Ginto ba yun? Hindi. I-please natin si Almighty Father. Susundin natin siya. Yun ang pag-i-store up ng treasures in heaven. Ang magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Dahil ang real treasure, si Almighty Father. Mabilis lang ang buhay ng tao dito sa mundo. Hindi mo alam kung kailan yung time na tatawagin ka na ni Almighty Father para umalis ka na sa mundo na to. Temporary lang tayo dito sa mundo na to. So habang nandito tayo sa mundo na to, work for our Father. Servants tayo ni Almighty Father. Anak niya tayo. At kaya tayo, ginawa ni Almighty Father, to love Him, to worship Him. To serve Him. Kaya tayo ginawa ni Almighty Father. Hindi tayo ginawa para magpayaman dito sa mundo na to. Ang dami ng mga tao na yumaman dito sa mundo na to. Nasaan na sila ngayon? Mga invento, mga nag-imbento na mga magagandang bagay dito sa mundo. Asa na sila ngayon? Yung mga gumagawa ng mga malalaking structure at marami silang mga nakuhang mga pera.
Asa na sila ngayon? Temporary lang ang nakuha nila. Pero tayo, ano ang gusto natin? Yung permanente. Saan yung permanent? Kay Almighty Father. And it is for all eternity. Permanent na for all eternity pa ang pagsiserve kay Almighty Father, and He will love us. Tayo ang kanyang inheritance. Tayo ang kanyang treasure. Sino ba naman tayo maging treasure ni Almighty Father? Ano ba naman ang itsura natin para maging treasure niya? Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, dahil sa pagmamahal ni Jesus Christ sa atin, naging maganda tayo, naging maayos tayo. At ang treasure natin, si Almighty Father. Verse 13, therefore, their goods shall become booty. Sino itong mga may goods? Yung mga goods nila magiging booty or plunder lang. And their houses a desolation. They shall build houses, but not inhabit them. They shall plant vineyards, but not drink their wine. Ano ibig sabihin nito? Yung mga tao nagpapakahirap dito sa mundo, yung nagpapakayaman dito sa mundo, ano mangyayari sa kanila? Idinugtong dito, sa verse 12. Ulit natin yung verse 12, no? And it shall come to pass at that time that I will search Jerusalem with lamps. Iilawan niya yung kanyang gloriousness, yung kanyang holiness, iilaw niya sa mga tao. Titingnan niyang mabuti. Asan ba dito yung mga anak ko? Asan dito yung mga dapat kong parusahan? And punish the men who are settled in complacency or lazy, who say in their heart, the Lord is not good, will not do good, nor will He do evil. Therefore, their goods shall become booty, and their houses a desolation. They shall build houses, but not inhabit them. They shall plant vineyards, but not drink their wine. Ano to? Dahil nga sa nagpapakahirap ng trabaho dito sa mundo, yung kanilang mga pinagpaguran, balewala. Yung malaki nilang bahay na pinagawa, desolate. Pag sinasabing desolate, nakatiwangwang, walang nakatira, walang nag-enjoy sa bahay na yon. They shall build houses, but not inhabit them. Magpapatayo ng malaking bahay. Marami ba nakikita ngayon ng malaking bahay? Pero walang nakatira. Nakakita na ba kayo ng ganon? Ang lalaki ng bahay. Sa mga subdivision paminsan or sa ibang bansa. Para pang mga palasyo, di ba, or castle. Pero walang nakatira. Hindi nila na-enjoy yung kanilang mga pinagawang mga bahay. They shall plant vineyards. Nagtatrabaho sila, nagtatanim ng mga grapes, but not drink their wine. Hindi nila na-enjoy yung kanilang mga pinagpaguran. Bakit? Asa na sila? Nangamatay sila. Dahil nagpaka-yaman sila dito sa mundo, kinalimutan si Almighty Father. Dahil ang purpose nga natin kaya tayo dito sa mundo is to love our Father. Verse 14, the great day of the Lord is near. Malapit na yung great day. It is near and hastens quickly. Madali nang darating. Baka sabihin nyo, bakit hindi pa dumarating? Hindi pa dumarating, hindi pa nangyayari, inaantay pa. Yung mga tao na babalik kay Almighty Father. Inaantay pa rin yung mga taong ipapanganak, or inaantay pa rin yung mga tao na magde-decide na bumalik kay Almighty Father through Jesus Christ.
Baka kasi sabihin nyo, ang tagal-tagal naman dumating yung great day of the Lord, pero hindi naman nangyayari. Kay Almighty Father, yung oras mabilis lang. Sa tao, mabagal ang oras. Pero kay Almighty Father, mabilis lang. Pero hindi nyo napapansin, dati bata lang kayo, no? Ngayon matanda na kayo. Ako dati bata lang din ako. Physically, bata tayo. Ngayon, matanda na tayo physically, no? Kaya ako sinasabing physically kasi nga, yung souls natin, sabay-sabay ginawa ni Almighty Father. Pero, yung pagdating natin dito sa mundo, by batch tayo. Pero yung souls natin, naka-standby na sabay-sabay tayo. Ginawa ni Almighty Father, yung flames of fire. Kaya nga, yung ating inheritance, inaantay rin tayo. Sabay-sabay ibibigay ang inheritance. Hindi nauna si Abraham, si Isaac, si Jacob. Hindi sila nauna ang makuha nila inheritance. Si Daniel, nag-aantay pa rin hanggang ngayon. Sabay-sabay sa atin ibibigay ang inheritance. Nakalagay sa Book of Revelation, di ba? The noise of the day of the Lord is bitter. There the mighty men shall cry. Kahit na mighty men or men of valor, iiyak. Kahit malakas ang loob or matapang, iiyak sila. Pag dumating na yung araw ni Almighty Father, the day of judgment. Verse 15. That day is a day of wrath. Pag sinasabing day of wrath, araw ng, anong klaseng araw ang wrath? Anger, rage, indignation, fury. Ibuboost ni Almighty Father ang kanyang galit. Matindi magalit si Almighty Father. Minsan lang magalit si Almighty Father, pero matindi magalit si Almighty Father. Yung time ni Noah, nagalit si Almighty Father noon. Ano nangyari? Ilan na lang silang natira. Si Noah, yung 3 niyang anak, yung asawa ni Noah, pati yung mga anak, yung mga asawa ng mga anak ni Noah. Yun lang ang natira. Pati na yung pairs of animals. Ganun magalit si Almighty Father. Minsanan lang magalit si Almighty Father, pero binubuhos na niya. A day of trouble and distress, a day of devastation and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness, a day of trumpet and alarm. A day of trumpet and alarm, nabanggit ito sa Book of Revelation, di ba? Trumpets. Sound the trumpet sa Revelation. Revelation chapter 8 verse 1 to 6. When he opened the 7th seal, there was silence in heaven for about a half an hour. And I saw the 7 angels who stand before God, and to them were given 7 trumpets. Then another angel having a golden censer came and stood at the altar. So, pinapatunog yung trumpet. Alam natin, di ba? Kaya nga, a day of trumpet and alarm, warning. Yung trumpet, shofar yun. Against the fortified cities. Ano yung fortified cities? Yung mundo. Fortified cities itong mundo. Madami yung cities. Hindi lang ito fortified city, kundi fortified cities.
Buong mundo to. And against the high towers. Ano yung high towers? Yung mga bagay na ipinagyayabang ng mga tao. Day of trumpet and alarm against the fortified cities and against the high towers. Dahil ang tao mayabang. Di ba yung Tower of Babylon? Iginawa yun dahil sa kayabangan ng tao. At sinira ni Almighty Father yon. At ngayon may mga towers, no? Pagalingan, pataasan ng towers, mas earthquake proof na mga towers, o kahit na earthquake proof yan, pag si Almighty Father gibayan. Pag dinurog ni Almighty Father, durog yun. Galit ni Almighty Father. Matakot tayo sa tatay natin, sa galit niya. Punong-puno na pagmamahal si Almighty Father, pero dapat sundin natin siya. Verse 17 of Zephaniah chapter 1, I will bring distress upon men. Kakaproblema or troubles, tribulations upon men. May hirapan ng tao. And they shall walk like blind men. Maglalakad sila na parang mga bulag. Ano ba yung parang bulag? Hindi, yung mga bulag no, hindi nila alam kung saan sila papunta. At walang direksyon ang kanilang lakad. So, pag dumating na ang day of wrath of the Holy God, hindi na malaman ng tao kung saan sila magtatago, kung saan sila pupunta. Dahil bawat sulok ng mundo magulo. Bakit? Because they have sinned against the Lord. Dahil nagkaroon tayo ng kasalanan or magkasalanan tayo. Hindi tayo bumalik sa tatay natin. Nagkasala tayo. Their blood shall be poured out like dust. Parang alikabok ang mga dugo ng mga tao dadanak. Maraming mamamatay. Physically and spiritually dahil yung kanilang mga souls pupunta sa Hades. But there are also Christians who will die. But then, they will live because their souls will go back to the Father. Pag sinasabi kong Christians, followers of the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit, walang ibang pangalan. Si Jesus Christ lang. Ngayon, pag sinasabi mo na Christian ka, pero nagdadasal ka sa kay Peter, kay Paul, hindi ka Christian. Hindi ka Christian. Unang tinawag na Christian ng mga tao, saan? Sa Antioch ba yun? Yes, in Antioch. Kaya tinawag na Christian dahil followers of Jesus Christ. Ngayon, kung follower ka ni Paul, hindi ka Christian. Kung follower ka ni Peter, hindi ka Christian. Kaya nga Christian Christ. Kung follower ka ng mga images, hindi ka Christian. Kung may sinasamba ka ng mga idols, hindi ka Christian. Huwag mong gawing sinungaling ng sarili mo. Porke didikit nyo ang pangalan kay Jesus Christ, saka kay Almighty Father, Christian na kayo, hindi kayo matatawag na Christian. Kung hindi kayo faithful kay Almighty Father, saka kay Jesus Christ, saka sa Holy Spirit. Kung meron kayo mga images, hindi kayo Christian. Kung si Mary ang tinatawag ninyo, hindi kayo Christian. Ano kayong tawag? Marian? Ganon? Hindi kayo Christian. Dahil ba titiwalaan nyo si Mary
Ano bang miracles ang ginawa ni Mary? Wala siyang ginawang miracles. Si Jesus Christ meron. Si Jesus Christ nabuhay siya after 3 days. Nasa Bible. It's written in the Bible. Ngayon si Mary, sinasabi niya nabuhay. Walang nakalagay sa Bible. Kailan na nagsabi na nabuhay si Mary? Noong 1950s? O hinabol nyo. Hinabol nyo lang. Ulitin ko, no? Fertilized egg na si Jesus Christ. Nung nasa womb siya ni Mary. Nilagay siya ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit naglagay ng fertilized egg. Hindi sperm cell si Jesus Christ. Dahil yung sperm cell kailangan nyo pang makipag-agawan. Hindi ganon si Jesus Christ. Fertilized egg na siya. Buo na siya. Kailangan lang ng womb para may panganak siya sa mundo na to. Hindi imposible yon. Di ba may mga tao ngayon ang ginagawa, fertilized egg na tapos ilalagay sa womb? O nauna si Almighty Father gumawa nun? Ha? Verse 16, no? Balik tayo sa verse 16. A day of trumpet and alarm against the fortified cities, itong mundo, and against the high towers. I will bring distress upon men, and they shall walk like blind men. Because they have sinned against the Lord, their blood shall be poured out like dust, and their flesh like refuse. Basura. Refuse. Yung laman ng tao, flesh, parang basura. Yung kanilang dugo, dust. Nakalagay rin to sa Book of Revelation. Revelation chapter 19 verse 18. Come and gather together for the supper of the great God, that you may eat the flesh of kings, the flesh of captains, the flesh of mighty men, the flesh of horses and of those who sit on them, and the flesh of all people, free and slave, both great and small. Parang basura. Their flesh like refuse. Kalat-kalat, patong-patong ang mga patay. At yung dugo ay parang mga alikabok. Ano ba yung alikabok? Madami, di ba? Kalat ang alikabok. Ganon din ang dugo. And the winepress was trampled outside the city, and blood came out of the winepress up to the horses' bridles for 1,600 furlongs. Revelation chapter 14 verse 28. Ano ba yung winepress? Was trampled outside the city, and blood came out of the winepress. The anger of the Holy God. Marami dugo ang dadanak, at yung laman ng tao parang basura, nakakalat lang. Verse 18. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them
Hindi kayo masisave ng inyong mga ginto o ng inyong mga silver or ng inyong mga pera or ng inyong mga kayamanan. Shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath. Baka sabihin nyo, hindi, mayaman ako, hindi ako mamamatay, magta-travel tayo, tatakbo tayo, pupunta tayo sa Mars. Pupunta kayo ng Mars. Ilang tao na nasa Mars ngayon, kung talaga nakakapunta ang tao sa Mars? Tatakbuhan nyo si Almighty Father. Hindi nyo matatakbuhan si Almighty Father kahit gaano pa kadami ang pera ninyo, kahit gaano pa kayo kayaman, hindi nyo matatakbuhan yung galit ng Almighty Father. Hahabulin kayo ng galit ng Almighty Father. Wala tayong may pagmamalaki sa tatay natin. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath, but the whole land shall be devoured. Buong mundo. Devoured. By the fire of his jealousy. For he will make speedy riddance of all those who dwell in the land. Yung buong mundo masisira dahil sa apoy ng jealousy ni Almighty Father. Bakit jealous ba si Almighty Father? Yes, inaamin ni Almighty Father, He's a jealous God. Bakit siya jealous? Exodus chapter 20 verse 5. You shall not bow down to them nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generations of those who hate me, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Bakit siya jealous? Pinaglilingkuran ng mga tao ang kahoy, ang semento, ang ginto. Pinaglilingkuran ng mga tao para saan? Kaya nga si Almighty Father, He's a jealous God. At dahil sa jealous God siya, inaamin niya yon. Dahil si Almighty Father is amazing, He's the Creator. Ibigay natin sa Kanya yung respeto na dapat nasa tatay natin, yung pagmamahal. Yung pagsamba sa tatay natin. Pero anong ginagawa ng mga tao? Sino sinasamba ng mga tao? Semento, kahoy, kapwa-tao sinasamba. Yung mga tao na matay na sinasamba ninyo. Yung mga kamag-anak ninyo sinasamba ninyo. Kaya, the Almighty Father is a jealous God. Hindi worthy na sambahin si Mary. Hindi worthy na sambahin si Peter. Hindi worthy na sambahin si Paul. Hindi worthy na sambahin si Stephen. Hindi worthy na sambahin kung sino man ng mga religious leader ninyo. Sino ang worthy na sambahin? Si Jesus Christ. Si Almighty Father. Bakit kasali si Jesus Christ? If we glorify Jesus Christ, we are also glorifying our Father. Dahil si Jesus Christ ang pinadala ni Almighty Father, naiintindihan ninyo? At God din, si Jesus Christ, nagpapatawad ng kasalanan ng tao. Just like the Almighty Father, si Jesus Christ, binigyan ni Almighty Father ng power, authority, and dominion over all things of the earth. At binigyan si Jesus Christ ng eternal kingdom that will never end. The Lord said to my Lord, sit at my right hand. Nakaupo si Jesus Christ sa right hand of the Holy God. Tapos mas sinasamba ninyo pa yung ibang mga tao na mga namatay na. Bakit? Hindi nyo naiintindihan. Tradition ninyo, culture ninyo. Itinuro sa inyo ng mga ninuno ninyo. Matagal ng panahon dahil proven na ba? Ang proof, itong Bible. Magbasa tayo ng Bible. Hindi ito yung
imbento. Totoo to, testimony itong Bible ng mga tao. Hindi to kwento-kwentong kutsero. Buhay si Almighty Father, buhay si Jesus Christ. At ang Holy Spirit nasa sa atin. Kung buhay man, yung mga gusto yung taong sambahin, nandun na sila kay Almighty Father, servant din sila. Si Peter, servant siya. Si Paul, servant siya. Sino pa ba? Si Thomas, servant siya. Nakita naman ninyo, di ba yung ugali ni Paul, ni Peter, ni John? Si Mary, hindi siya nakagawa ng miracle. Ginamit lang ang katawan niya para maging tao, si Jesus Christ. Hindi nyo naiintindihan? Kasinungalingan ni Satan ang mga natutunan ng mga tao. Kaya palaki ng palaki ang Hades. Naniwala ang mga tao sa kasinungalingan. Gumawa si Lucifer ng kasinungalingan para mapalayo ang mga tao kay Almighty Father, para malungkot si Almighty Father. Neither silver nor their gold shall be able to deliver them. Gumagawa pa kayo ng estatwa na korting tao na gawa sa ginto, gawa sa silver. Hindi kayo masasave nun. Hindi yun buhay. Hindi humihinga, hindi nagsasalita. Hindi kayo nadidinig nun. Kaya sa araw ng galit ni Almighty Father, yung buong mundo mapaparusahan dahil the people worship the creation rather than the Creator. Romans chapter 1 verse 25. Who exchanged the truth of God for the lie and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. By the fire of his jealousy, for he will make speedy riddance. Mabilis ang pagkakadispose ni Almighty Father sa mga disobedient people, sa mga wicked people. Mabilis ang pagkakabasura, pagkaka-obliterate, exterminate. Iwa-wipe out lahat ni Almighty Father ang mga disobedient people. Dudurugin niya lahat. Galit ni Almighty Father. Damay-damay ang mga tao. Of all those who dwell in the land. Nakalagay all. Damay-damay. Ngayon, yung kaluluwa ng mga taong nagtitiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, damay din. Kagaya diba sa parable of the tares? Ang pagkakaiba nga lang, pag nagtiwala tayo kay Almighty Father, yung soul natin babalik sa tatay natin. Makukuha natin ating inheritance. Ngayon, yung mga tao na wicked,
Anong makukuha ng mga taong wicked? Impyerno ang makukuha nila. Makakasama nila doon yung kanilang leader, si Lucifer. Makakasama yung mga demonyo at yung mga apoy na hindi natutupok. Hindi mamatay ang apoy sa impyerno dahil sa kadumihan ng mga tao. May chance pa tayo. Habang nandito pa tayo ngayon. Kagaya dito no, Zephaniah chapter 2. Gather yourselves together. Yes, gather together. O undesirable nation or shameless nation. Walang kahihiyan. Wala tayong kahihiyan. Mayabang tayo. Hindi tayo mapagkumbaba. Hindi tayo nahihiya sa tatay natin. Sa kapwa-tao natin, nahihiya tayo. Pero kay Almighty Father, hindi tayo nahihiya. Ang kapal ng mukha natin. Gusto natin ng validation ng mga tao. Pero yung validation ni Almighty Father, hindi natin kinukuha. Ang kapal ng mukha natin. Ang importante, yung validation ni Almighty Father. Yung kanyang protection, yung kanyang pagmamahal. Baliwala ang tao kung ano man ang tingin sa atin. Ang importante kung anong tingin sa atin ng tatay natin. Yung gumawa sa atin, yung totoong nagmamahal sa atin. Dahil yung mga tao, hindi naman talaga totoo silang concerned sa atin. Ang totoong nagmamahal sa atin, yung tatay natin. Yung tatay natin faithful sa atin, kaya niya pinadala si Jesus Christ. At si Jesus Christ, faithful din siya sa atin. Kung di ba naman siya faithful, ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Tayo, kanyang mga kaibigan. Tayo, kaibigan ni Jesus Christ. May time pa tayo ngayon. Pero, hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin dito sa mundo. Pero may time pa tayo ngayon habang nandito pa tayo. Return to the Holy God. Bumalik tayo sa tatay natin. Read the Bible. Pray to God in spirit and in truth. Worship Jesus Christ. He's the only mediator to the Holy God. Wala nang iba pa. And if we pray, let's use the name of Jesus Christ. Kaya nga, di ba, when we pray, in Jesus' name we pray. Dahil si Jesus Christ lang ang katanggap-tanggap kay Almighty Father. Hindi katanggap-tanggap yung mga tinatawag yung mga ibang mga pangalan. Name lang ni Jesus Christ ang tanggap ni Almighty Father para ibigay ni Almighty Father yung mga prayers natin. At kung magpe-pray tayo kay Jesus Christ, kay Almighty Father, bakit sa iba pa? Hanggang ngayon gumagawa ng miracle si Jesus Christ kasi Almighty Father. Thank you, and God loves us all so much.